Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga dorobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, Sama ka na, kabayan. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Muli po, tayo ay sumasayang papawid upang tayo ay talakayan dito po sa ating programa. At ngayon po ay araw ng Huwebes. Araw po ng Huwebes. Petsa 21 ng buwan na Setyembre. Wala ka bang naalaala, DJ, ngayong araw na ito? By virtue of the power vested in me as President of the Republic of the Philippines, I now declare martial law. Ngayon pong araw na ito, Petsa 21 na po, ay ginugunita yung araw ng pagdeklara ng martial law dito po sa ating bansa nung panahon po ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At ikaw ba, DJ, wala ka pa noon? Wala ka pa noong panahon na yan. Pagkat ako, martial law baby na ako eh. Kaya natatandaan ko pa itong panahon na ito. Pero sa panahon ng martial law, wala naman akong mula 1972 at ito ay inilip parang 1980, anong taon ba yun? 82. Wala naman ako naramdaman na na natakot nung panahon na yon. Ewan ko sa iba. Yung iba, sinasabi nila na yung martial law ay darkest day para po sa kanila. Bueno, ang ating pong Pangulo ngayon, siyempre, siya po yung anak ng dating Pangulong Marcos Sr., ay para po sa kanya ay mali daw yung mali daw po yung tawagin ang kanyang ama bilang diktador. Yan po ang paninindigan ng ating pong Pangulo. Pagkat noon po, inakusahan po si dating Pangulong Marcos na ginamit po ang kanyang power upang magkamal ng ill-gotten wealth at i-persecute yung kanyang mga kaaway sa politika. Pero ito pong recently lamang isa na namang ill-gotten wealth case ang binasura po ng korte pagkat hindi po napatunayan ng prosekusyon na ito ay talagang ill-gotten wealth. So, para po sa atin siguro kalimutan na po natin yung mga nakaraan at importante harapin po natin yung ngayon at yung bukas. Napakarami po ng dapat nating harapin sa panahon na ito. At mayroon pong kasabihan yung sabi ni Eleanor Roosevelt. Ito ay isang binitawang salita ni Eleanor Roosevelt. Hindi ko ito kilala. Kilala mo ba ito, DJ? Hindi rin yata eh. Ang sabi niya po, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Maganda, ang atin daw pong kinabukasan ay nararapat doon sa mga naniniwala sa kagandahan ng kanyang mga pangarap. Ganun talaga dapat. Bueno, ngayon pong araw, patuloy tayo. Pag-usapan po natin yung ibang mga mahalagang mga bagay, mga issue na lumabas kahapon. At ating pong pag-usapan yung sa Philippine Coast Guard pala, bago ko makalimutan. Mayroon na pong 5 mga senior Coast Guard officials ang isinumite bilang mga nominado. Mga nominado po bilang
magiging kapalit po na magre-retirong Coast Guard Commandant na si Admiral Artemio Abu. May 5 na pong pangalan na isinubmit ang liderato ng Philippine Coast Guard. Si General Abu ay nakatakda pong magretiro ngayon pong next week na siguro yan, October 19. Next month pa. Ngayong taon, matapos po ang kanyang 37 long years sa public service. So October 19, magre-retiro na po, magbabow out na sa Philippine Coast Guard si General Abu. At siya ay naupo bilang Coast Guard Commandant sa loob po ng 18 buwan, mahigit isang taon, almost 1.5 year. At ayon po kay Rear Admiral Armando Balilo, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, ang limang mga nominado po na pagpipilian bilang kapalit po ni General Abu, ito pong sina Vice Admiral Rolando Punsalan, Vice Admiral Ronnie Gaban, Vice Admiral Joseph Coime, Vice Admiral Alan Victor de la Vega, at siyempre si Vice Admiral Roy Echeverria. Sino ang bet mo dyan, DJ? Sa 5 yan. Ako, ang bet ko rito, yung pinakahuli. Alam nyo sa mga nominee, maging sa Philippine National Police, pag nagrekomenda ang PNP ng mga opisyal ng PNP na gusto nilang mapwesto, maluklok sa pwesto, yung kanilang first priority, nilalagay nila sa number 1. Pero ewan ko lang dito sa Philippine Coast Guard kung gano'n din po ang kanilang sinusunod na parang hindi naman patakaran actually, but parang gano'n po ang nagiging dating. Pag ikaw pinakahuli, less priority ka. Pero dito ako sa less priority kay Vice Admiral Roy Echeverria, although hindi ko po ito kilala. Pero tiningnan po natin yung kanyang personal profile. Okay din naman. Well, bahala na po ang Pangulo, pagkat ang ating pong Pangulo ay siya po ang mamimili sa 5 mga opisyal na ito ng Philippine Coast Guard na isasubmit po sa DOTR, pagkat ang Philippine Coast Guard ay nasa ilalim po ng pamunuan ng Department of Transportation, hindi na po Armed Forces of the Philippines. At pagkatapos, mula po sa DOTR, ito po ay iendorso ng kanilang tanggapan sa tanggapan naman po ng ating Pangulo, na siya na pong pipili kung sino po ang ipapalit bilang Commandant ng Philippine Coast Guard. Pero hindi po nangangahulugan na dyan lang po sa 5 yan mamimili ang ating Pangulo. Pwede pa po siyang mag-appoint ng ibang opisyal na kwalipikado sa Philippine Coast Guard na nasa labas po ng 5 nominado. Yan po ay diretso po yan ng ating Pangulo na mamili po kung sino ang kanyang napupusuan, batay po sa kwalifikasyon ng bawat mga opisyal na dapat pong malagay sa posisyon. Bueno, good luck na lang kung sino po ang mapipili. At si General Abu naman, nakausap po natin one time nung ating pasyalan sa kanyang tanggapan, siya naman ay maligayang mamamaalam sa kanyang posisyon, pagkat yung 37 years nga naman na kanyang pagsiservisyo mula pa sa Armed Forces of the Philippines ay napakahaba na rin, napakalaki na rin ang kanyang kontribusyon sa atin pong bansa. Kaya good luck din kay hindi pa man siya maalis, pero October 19 pa naman, good luck po sa magiging bagong kakaharaping buhay sa pribadong pamumuhay ni General Abu sa October 19. Pagkat yan po October 19, yan yata ang kanyang kumpleanyo, yan ang kanyang karawan. At doon naman sa papasok, well, we wish you luck na kayo ang mapili po ng ating Pangulo. Bueno, sa iba pa pong mga impormasyon, mga balita dito po sa ating programa,
Nakatanggap na naman tayo ng ilang mga reklamo po galing po diyan sa San Jose del Monte, Bulacan at iba pang lugar. Diyan po sa lalawigan ng Bulacan. At nais natin itong itanong sa Bureau of Internal Revenue kung talagang ito ba ay kinakailangan. Pagkat kami po ay nagtatanong-tanong sa ibang lugar, ito po ay hinggil sa dapat bayadan ng isang kandidato na tumatakbo po ngayong halalan sa barangay at SK election, mukhang nakakapagulo po ito sa mga kandidato natin. Kung ito ba ay talagang requirement para sa isang kandidato o kaya ito ay requirement lang ng Bureau of Internal Revenue diyan po sa lalawigan ng Bulacan. At specifically, diyan po sa San Jose del Monte na mayroon pong 62 barangays. Ang sabi po nila, sa pinarating po sa ating tanong, ano daw ang pinagbabasehan para mag-impose ng ganito sa mga kandidato? Ano po yung ini-impose ng BIR sa mga kumakandidato? Ang isa pong kumakandidato po sa posisyon sa barangay at SK election, kinakailangan pong magbayad ng halagang 630 pesos ang bawat isa po. Ito daw, di umano, ay para po sa BIR registration ng bawat kandidato. Ngayon, kung halimbawa hindi ka magbayad, nag-i-impose po na ganito ang BIR, kung hindi ka daw magbabayad, abay papamultahin ka, magkakaroon ka ng multa. Pero wala namang implikasyon sa ipinail mong candidacy sa COMELEC. Pagkat ang COMELEC naman, hindi naman po nangolekta ng magkano. Wala pong kinulektang filing fee ang COMELEC sa isang kumakandidato. Although, yung kanilang COC, yung kanilang Certificate of Candidacy, obligadong mag-attach sila ng yung documentary stamp na halagang 30 pesos. Ang deadline po ng BIR, ang sabi po sa atin, October 2. Hanggang October 2 lamang sila binibigyan ng palugit para po makapag-file ng kanilang Certificate of BIR registration na halagang 630 pesos. Kung kukwentahin nga naman, ang buong Bulacan, batay po dito sa datos na binigay po sa atin, ang buong Bulacan ay mayroon pong tatlong syudad, at 21 munisipalidad. So ibig sabihin, mayroon silang 24 LGU. At assuming na mayroon pong 600 barangay ang buong Bulacan. So kino-compute po natin na sa 600 barangays times siyam na kandidato, kada barangay. Hindi pa po kasama diyan yung opponent, siyempre may kalaban 'yan. Kokolekta na po ang BIR ng mula sa 5,400 because 600 times 9 siyam po ang dapat na tumakbo na mga nais maupo. Ito po ay magtototal sa 5,400 candidates plus yung kanilang opponent. Sabihin natin i-times 2 na lang natin, although sobra pa sa ang ibang barangay, meron nasa 40 ang kandidato. Ngayon, i-times 2 na lang po natin. Nasa 10,800 candidates, i-multiply mo ng 630 pesos bawat isa, kukolekta po ang BIR ng 6,804,000 pesos. So, malaki-laki ito kung iisipin. Wala namang problema pagkat kung nakakolekta ang BIR ng ganitong halaga sa buwis, wala naman pong problema pagkat alam naman natin na yan ay magagamit ng ating pamahalaan. Pero ang inaano po, siguro yung pinagbabasehan nito, ano ba ang base po ng BIR diyan po sa Bulacan na mga olekta po i-require po na magbayad ng registration fee, BIR registration fee na 630 pesos ang bawat isang kandidato. So yun lang ang kanilang kino-question. Inalam po nila sa COMELEC, halimbawa, hindi ka nakapagbayad nitong nire-require ng BIR, kami ba ay madi-disqualify? Ay hindi daw naman. So, ang lang is yung BIR, pag hindi ka daw naman nakapagbayad hanggang October 2, beyond October 2, meron ka ng penalty na babayaran. So, medyo nakakaano po sa kanila, pagkat sila po ay nagtatanong sa ibang mga lugar
kung ang mga kandidato po ba ay ganire, kung ang kandidato po ba ay na-require na magbayad ng registration fee na halagang 630 pesos. Pero wala po kaming nadidinig sa iba eh. Kung mayroong nakikinig sa ating mga kandidato, pakibigyan nyo nga po kami ng impormasyon na kayo ay nire-require din ng ganyan. Pagkat nagtatry po kaming makontak ang BIR dito po sa Quezon City, pero hindi po namin makuha kung ano yung contact number nila pagkat alam nyo naman, pagdating po sa internet ang daming mga paliko-liko bago mo makuha yung number But mag-uutos po kami ng tao papunta sa BIR at i-verify po natin. Yan po ang ating pwede siguro magawa dito po sa mga nagtatanong ng mga taga Bulacan. But ang ano po sa atin ay mukhang kino-question po nila kung ano po ang basihan pagkat para po sa kanila dapat kolektahan yung mga negosyante, hindi po yung mga kandidato. Mga barangay candidate lang naman ito. Sabagay, ang barangay ito lang ang barangay na rin na ano rin ng politika, ang barangay. So ang politika, negosyo din 'yan. Wala tayong magagawa. Ang politika negosyo rin. Pero dapat nating may paliwanag po sa ating mga kandidato kung ano po ang basihan. At yan din ang itatanong natin sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. Kung may nakikinig sana sa atin na taga-BIR, makapagbigay sa atin ng ma-enlighten po tayo kung ano po ang basihan nila dito po sa issue na to. Para once and for all, matuldukan po ang issue dyan po sa Bulacan. Kung dapat ba talaga silang magbayad o magparehistro sa BIR, na hindi daw naman sila negosyo at mayroon naman silang dati ng TIN o tax identification number at kung may makukuha man sila sa gobyerno o sa kanilang negosyo, sila naman ay nagbabayad. So siguro ganun po. Kinakailangan lang malinawan at may paliwanag po sa ating mga kandidato diyan sa lalawigan po ng Bulacan kung ano po ang basihan nito pong kinokolekta na ito. So hayaan nyo po yung mga nagtatanong po sa atin at we will try to reach out BIR kung ano po ang basehan nila at ito ba talaga ay kinakailangan. Bueno, sa iba pa po nating mga impormasyon, mga bagay-bagay dito po sa ating programa, kinokonsidera po ng Metro Manila Development Authority ang pagtataas ng bakod. Hindi po pagtataas ng babayaran, kundi ang pagtataas ng bakod at bayaran ito. Dagdagan pa ang multa upang maiwasan po ang pagtawid ng ating mga kababayan na mahilig mag-jaywalking sa kahabaan po ng EDSA. Pag sinabi po natin kahabaan ng EDSA, yan po ay mula sa diyan sa Pasay, sa may rotonda, hanggang doon po sa may monumento ng Caloocan. Yan ang EDSA pinakamahabang pinakamahabang kalsada po dito sa Metro Manila. Ang sabi po ng MMDA, tinatrabaho na rin daw po nila ang ilang mga footbridges at bus stations na maging accessible sa mga matatanda at mga PWD, yung mga persons with disability. Siyempre nga naman, yung mga matatanda at mga PWD, mahihirapan namang umakyat sa mga footbridges natin. Kung sila ay maglalakad paakyat, Jesus Maria, napakahirap para po sa kanila. At mayroon naman mga footbridges, sabagay hindi dito sa Manila, may mga footbridges na mayroon na itinayo pero wala namang gumagamit. At mayroon din naman silang nakaabang ng lalagyan ng elevator, pero wala namang elevator. Kaya kung gusto mong bumaba agad, daan ka doon, lukso ka. Pero pag paakyat, ay napakahirap talaga. So dito po sa kahabaan ng EDSA, kayo ba ay sang-ayon na taasan ng bakod? Well, wala namang problema kung taasan nilang bakod. Yung multa, yun ang medyo may problema. Siyempre, ang mga tumatawid dyan, wala namang pangmulta yan. So tingnan ng pag-aralan po maigi ng MMDA kung ano po ang kanilang magagawa. Siguro,
sang-ayon tayo dito, ayusin po yung kanilang mga kanilang mga footbridges na at least malagyan ng escalator kaya elevator. O diyan sa Las Piñas nakita ko meron silang mga escalator, ano. Ang iba naman meron talagang elevator. Dito po sa mga MRT station, yung ating pong mga carousel siyempre halos na nakaano po diyan sa mga MRT station natin, mga train station. Siyempre meron na po yang mga naka-install na elevator. Although kung minsan out of order, yan ang problema. So, namo-monitor daw po ng MMDA ayon po kay Chairman Don Artes na maraming mga insidente ng jaywalking lalo na po dito sa may bandang Guadalupe, dito sa Mandaluyong sa Guadalupe at nagbibigay daw po ng peligro sa ating pong mga kababayan. Pero ang anumang plano na nais pong gawin ng MMDA, siyempre ikukonsulta po yan sa Metro Manila Council pagkat sila po ay gumagalaw base po sa mga pulisiya ng Metro Manila Council na ang mga membro po ay mga alkalde ng iba't ibang mga syudad dito po sa ating Kamanilaan. Pero tingnan niyo po diyan sa may unahan ng rotonda, anong kuwan anong hotel 'yon? Meron diyang kanto, meron diyang kanto na ang laki-laki po ng karatula. Ang laki-laki ng karatula na nakalagay no loading, no loading and unloading. At sa unahan po niya ng karatula na 'yan, meron pong magandang meron silang magandang waiting shed para sa mga tao. Hindi doon pumaparada yung mga sasakyan, yung mga jeep. At dito sila pumaparada sa mismong kanto na may nakalagay na no unloading at no loading. At yun naman mga pasahero, doon din naman naghihintay ng sasakyan. Kaya tinitingnan ko, ako lagi pong, pag napapadaan ako, lagi ko pong sinisita dyan. At ang laki-laki ng karatula, no loading, no unloading. Pero yung mga jeep, dyan mga nakabalandra at hindi rin naman nasisita o nagagawa ng paraan ng Metro Manila Development Authority o kung sino pa man na mga traffic enforcer dyan sa sakop po ng Pasay. So kung minsan it's only a matter of yung sinasabi natin na political will. Natin, i-impose natin kung ano po yung sinasabi sa batas, i-impose po natin. Ito namang ating mga kababayan, kung minsan hindi mo rin masisisi pagkat nakikita nila na doon pumaparada, doon din sila sasakay. Yun namang mga jeep, ganun din. Doon sila pumaparada dahil nakikita nila, doon naghihintay yung mga pasahero. So pareho pong may problema. Ang ganda-ganda po nung waiting station, nung waiting shed, sa may unahan ng kaunti, diyan sa may Heritage Hotel na kanto, EDSA at Service Road, diyan po sa may Rojas Boulevard. Ang ganda-ganda po nung waiting station diyan, may bubong, at hindi ka mauulanan o maiinitan. Pero bakit hindi sila doon naghihintay? So, ito po kung minsan disiplina talaga po ang kinakailangan, pagkat disiplina po ang kailangan natin sa ikaunlad ng bayan. Ayan, sinabi yan nung panahon po ni dating Pangulong Marcos, disiplina. At sa pag-impose po ng disiplina, masasabi nila na tayo po ay diktador. Ganyan siguro totoo naman na sa ikaunlad ng bayan, disiplina po ang kailangan. Disiplina po sa atin, sa atin po mga sarili. Mayroong kasabihan, mayroong pong kasabihan na kung gusto po natin ng pagbabago, magbago tayo. Baguhin din natin yung ating mga attitude, yung ating po mga pag-uugali. Bueno, sa iba pa po mga bagay, mga impormasyon dito po sa ating programa, ito po issue sa LTO. Sang-ayon ka ba, DJ, na dagdagan ang mga question sa eksaminasyon ng mga nais magkaroon ng lisensya?
Ano? Pagkat kinukonsidera daw po ng LTO o Land Transportation Office ang pagdadagdag ng mga question sa driver's license examination. Medyo mahaba na yung yung exam. Tapos dadagdagan mo pa. Ano kaya idadagdag nilang question? Ano? Baka idadagdag nila diyan, kilala mo ba si Wilfredo Gonzales? ah, ano kayang tanong? Ang gusto nilang idagdag. Napakahaba na po ng question ng exam. Kuminsan ang iba, isang punto na lang, bagsak pa. Isang 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 punto na lang, bagsak pa. So, dadagdagan mo pa, medyo magkakaroon siguro ng problema yung mga kukuha po ng exam. Ngayon, ito po ay bakit naisip po ito ng LTO? Nagkakaroon po sila ng konsultasyon with the Highway Patrol Group. Pagkat ito nga pong problema sa itong naging kontrobersyal na insidente ng road rage o kaya bangayan po sa kalsada. Kaya naisipan po nila ito. At hindi lang po yung kay Wilfredo Gonzales kundi sa iba pa mga insidente na nangyari. Ngayon, pinag-aaralan po nila na dagdagan. Pero siguro hindi na para sa akin, hindi na kailangan dagdagan pa. Ang kailangan na dagdagan kung ano po ang penalty, ano po ang penalidad na mas mabigat pa sa kasalukuyang mga penalty na pinapatupad natin sa mga nagiging involved po dito sa mga road rage incident na ito. Pero hindi po para sa akin, hindi sa exam Hindi mo malalaman sa exam kung dapat ba siyang hindi lang po sa exam makikita kung dapat ba siyang bigyan ng lisensya o hindi. Pero ang diyan, unang-una, yung neuropsychiatrist, yung neuropsychiatry, yung psychiatric test ng isang bibigyan ng lisensya siguro. Yun din pero sigurado maraming babagsak pag ganyan. Pag hinigpitan natin maigi, kung higpitan po natin ng maigi, ay kung yun naman ang makakapaganda, makakapabuti sa ating pong lahat, okay lang po yan. Okay, so hayaan natin ng LTO kung ano po ang kanilang naiisip at tingnan po natin kung ito ay katanggap-tanggap sa publiko. Ngayon, dito naman tayo sa problema sa bigas. Bigas at bigas pa rin problema. Ang iba walang maisaing, pagkat para po sa mga Pilipino, ang average ng mga Pilipino talaga yung pong bigas, kanin, Napakahilig po ng mga Pilipino sa kanin. Ito pong bigas, yan ang isa sa nagiging malaking issue ngayon sa ating pong bansa pagkat talagang kinakailangan ito pong supply ng bigas wala tayong problema. Pero tayo po kasi mga Pilipino talagang almusal kanin, tanghalian kanin, hapunan kanin. Natulog si Juan. Pagkakain ng tanghalian, natulog. Paggising niya, merienda. Magbubukas yan, mayroong bahon na kanin. Kanin pa rin. At paghapunan, kanin uli. So, lagi pong kanin. Ang sabi po, medyo, ito may pagkapiloso po, pero may punto. Problema mo yung presyo ng bigas. Problema mo yung supply ng bigas. Di gawin mo, solve rice problem, konti lang na kanin ang kainin mo. Yun naman ang may pagkapiloso po pero may punto po kung pinoproblema po natin ang bigas, di bawasan mo ang pagkain ng kanin. Bawasan mo ang pagkain ng kanin sa isang araw, siguro mga 2 beses ka na lang kumain ng kanin. Pagkat mayroon namang ibang pampalit ang problema po tayo sa atin, 80% po ng mga Pilipino, 80% po ng ating mga kababayan ay nagdedepende sa kanin. Nagdedepende sa kanin. Laging gusto natin yung only rice, only rice pagkatapos mayroon pang extra rice. Ganon tayo mga Pilipino pero doon po sa Bisaya at maging diyan po sa Mindanao, siguro may mga lugar din dito sa Luzon na
karamihan, lalo yung mga yung mga IP, napakalalakas po ng katawan. Yung mga indigenous people natin, mahilig sila sa gabi, karamihan sa kanila kumakain ng gabi, yung kamote o kaya kasaba o kaya mais. Naku, para sa kanila the best, para sa kanila napakasarap yung saging na saba, nilagang saging na saba. Mas mataas pa yung nutritional value nung kanilang kinakain. Mas masarap pa para sa kanila. So, kung ganito po ang magiging natin, abay siguro hindi na tayo mamomroblema sa supply ng bigas pagkat meron tayong pamalit. Kung mawala man ang bigas, abay meron tayong mais. Kung mawala man ang bigas, meron tayong kamote. Yun nga lang, pag nasobrahan ka ng kamote, talagang parang barko naman pag so, para daw maresolbahan ang problema sa bigas, kumain ka ng konting kanin lang. Wag ang iba naman kasi, lalo yung mga mahihirap nating mga kababayan, ay talagang kanin na lang. Ang ulam nila, yun nga ang isang tinanong ko, anong kinain niyo ngayong umaga? Adobo. Adobong kanin. Yung pala yung kanin, lagyan mo lang ng toyo, abay okay na. Para sa kanila, adobo daw, adobong kanin. So, talagang 80% po ng ating mga kababayan ay nagdedepende po sa bigas, pagkain po ng kanin. So, alam niyo kung minsan hindi rin maganda yung kanin. Kailangan i-control mo rin yung kanin, lalo na po yung kanin mataas ang niyan. Pag ikaw lalo na diabetic, bawasan mo ng kain ng kanin. At yung diabetes hindi natin napapansin. Isa po ito sa killer dito po sa ating bansa. Isa sa nagiging dahilan ng pagkamatay ng ating mga kababayan, ito pong sakit na diabetes. At pag nasobrahan ka ng kain ng kanin, talagang tataas ang sugar mo, tataas ang iyong sugar level. So bawasan natin ang kanin para at least makatulong tayo sa gobyerno. Nag-aano na sila kung anong gagawin, labanan yung hoarding, labanan yung smuggling, mag-import tayo ng bigas, aangal naman yung ating mga magsasaka. Problema, mas nabibigyan ng oportunidad yung mga negosyante ng bigas galing sa ibang bansa. Kami mga maliliit na mga magsasaka, medyo napapabayaan. So, dinadagdagan ang presyo ng pamimili ng ating National Food Authority. Tayo pong mga tao, tayo mga mamamayan, ano ang ating kontribusyon? Ano naman ang ating kontribusyon? Lahat tayo sinasabi natin ganito, ganyan, puro tayo reklamo sa gobyerno. Pero sa ating pong ating parte, sa ating pong side, ano ang ating namang kontribusyon? Dapat mag-contribute naman tayo. Bawasan natin yung pagkain ng masyadong kanin. At siguro sa ganung paraan mababawasan po yung demand ng bigas, at hindi tayo masyadong mamumroblema. Basta importante meron tayong buffer stock. Kung merong kalamidad, merong mga emergency, meron tayong makukuhang supply. Pero itong nagsuhestyon na resolbahan ang problema sa bigas, kumain ng konti para hindi problema. Tama din naman sa isang banda. Bueno, so tingnan po natin kung ano ba talaga. Okay naman mamaya nga DJ, bumili ka ng mais at kamote. Magpapabili ako mamaya ng saging na saba. Wag ka nang bumili doon ng saging ni Pasing, yung saging na saba lang. Bueno, sa iba po natin mga balita, okay lang ba DJ? Okay lang? Okay. Sige. Medyo medyo lumalampas po tayo sa oras. At anyway, ito isa na lang DJ. Bakit daw 53.4% ng DSW workers ay contractual pa rin? Iyan po ay naitanong kahapon ni Senator Rapi Tulfo sa isinagawang pagdinig sa Senado
hinggil po sa budget ng DSWD. Sa budget hearing po kahapon, napag-alaman po na may mga workers na 15 years na nagsiservisyo sa DSWD pero hanggang ngayon contractual pa rin. At ayon po kay Secretary Rex Gatchalian, nangangailangan daw po ang DSWD ng dagdag na pondo upang ma-regularize ito po mga workers na ito. At sila daw ay humiling na sa DBM ng additional plantilla position. Subalit hanggang ngayon daw hindi pa sila napagbibigyan. So bakit nga naman hindi napagbibigyan? Kung matagal na ang isang empleyado, isang trabahador, mahigit ng 1 taon, dapat na yan, ma-regular na po yan at nang sila naman makakuha po ng tamang benepisyo. So kaugnay po nito, kahapon din, lumabas din po, pumutok din po yung balita na pinapapag-resign po ni Secretary Gatchalian yung mga kanyang mga undersecretaries at assistant secretaries upang mabigyan siya ng pagkakataon na ma-streamline po ang kanyang ahensya. At ito po mga undersecretaries, bagamat sa plantilla po autorisado sila magkaroon ng 11 pero parang siyam pa lang yata yung nakaupo, kinakailangan na rin na mag-submit po sila ng courtesy resignation. Discretion po yan ng isang kalihim, ng isang tanggapan na gawin po yan kung ano po ang sa tingin niya ay nararapat. So, imo-monitor po natin kung ano po ang magiging latest dyan po sa DSWD sa pamuno po ni Secretary Rex Gatchalian. Bueno, tayo po ay pansamantala mamamaalam po sa ating programa Sama Ka Na Kabayan para sa kaunlaran. Sandigan po ng mamamayan para sa kaunlaran. Jigs Magpantay po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat at bago po tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo pong kalilimutan ang aming pong yung ating pong programa ay i-like, i-share sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalilimutan i-subscribe. Tayo ay mapapanood din sa ating Twitter account, TikTok at Instagram. Bueno, maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.